sako-sakong kemikal sa paggawa ng shabu na kumpiska sa raid ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group at Philippine Drug Enforcement Agency sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga. 5 araw na port holiday isasagawa ng mga hog racer bago matapos ang buwan. Mga taxi driver nagsagawa ng kilos protesta upang tutulan ang ipatutupad na 30 pesos flag down rate sa taxi. Mga magulang at estudyante nagprotesta sa pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa K-12 program. Mga retiradong opisyal ng sandatahang lakas humanga sa konsepto ng UNTV Cup. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon po. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-16 sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Naga City at Bacolod City kagabi. Ito ang balita ni Alan Manansala. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na naaksidente sa kahabaan ng Panfil Highway sa Barangay del Rosario, Naga City, pasado alas 11 kagabi. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamong mga sugat ni Albert Cornelio na tumanggi ng magpahatid sa hospital. Ayon kay Cornelio, nag-overtake siya habang nakasakay sa kanyang motorsiklo sa isa pang nakamotorsiklo ngunit nawala ng kontrol sa manibela at sumadsad sa kalsada. Isang motorcycle rider na bumangga sa pampasayrong jeep sa Gonzaga Extension, Barangay Taculing, Bacolod City, ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team alas 9 kagabi. Nagtamo ng sugat sa kaliwang paa, gasgas sa kanang tuhod at posibleng bone dislocation sa kaliwang braso ang rider na si Alin Samis, 17 anyos. Matapos malapatan ng first aid, ay isinugod na ng grupo si Samis sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Samantala, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group at Philippine Drug Enforcement Agency ang Shabu Laboratory sa Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa bisa ng search warrant na inisyu ni Angeles City Executive Judge Omar Viola, sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group at Philippine Drug Enforcement Agency ang dalawang bahay sa 75-9 Clover Street, Timog Park Subdivision, Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga. At dahil walang nagbubukas ng gate, napilitang akyatin ng mga operatiba ang bakod ng bahay. Ayon kay PNP AIDG, Deputy Director for Operations, Police Senior Superintendent Leonardo Suwan, halos 3 buwan nilang isinailalim sa surveillance ang lugar dahil sa tip ng isang confidential informant. Simula January hanggang binantayan namin itong bahay na ito, parang hindi na po bumalik yung occupant dito. Kaya nag-decision na kami na pasukin na ito. Natagpuan sa unang bahay ang isang heating mantle.
burner at tangke na ginagamit na lutuan ng shabu. Dito sa kwartong ito natagpuan ang sakusako ng mga chemicals na pinaniniwala ang ginagamit ng mga suspect sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Nakita naman sa pangalawang bahay ang mga laboratory equipment tulad ng beaker, separator funnel, glass container, test tube, flask at iba pa. Kasama ring natagpuan ang mahigit 120 sako ng caustic soda, magnesium sulfate, sodium hydroxide, acetone, hydrogen gas, 12 barrels na mga undetermined substance, 3 container ng undetermined liquid. Ayon kay PIDEA Region 3 Director Gladys Rosales, kinukonsidera nilang medium-scale shabu laboratory ang bahay na nirentahan ng isang Rosemary Xiao at nang hinihinalang Taiwanese na asawa nito. Base sa mga gamit na nakuha natin at yung dami ng chemicals na nandito, ang initial assessment natin, this is a medium-scale laboratory. Pwede itong makapag-produce ng 10 kilos per production cycle a day, kung a day sila nagluluto. Samantala, nasurpresa naman maging ang barangay chairman sa nadiskobring shabu laboratory sa kanyang nasasakupan. Nagkaroon kami ng barangay census at saka nagkaroon din kami ng national census. Doon po kami nagkakaanuhan ng Hindi po nagiging ganong nakipag-ugnayan talaga yung lalong-lalo na yung mga foreigner. Pagka kakatok kami para makuha namin yung data nila, ayaw kaming ayaw kaming papasukin man lang . Kaya totally blind kami. Bagamat inabandona na ni Xiao ang nasabing bahay, sinabi naman ng abogado ng AIDG na sasampahan pa rin nila ito ng karampatang kaso. At large sila pero sasambahan natin ng kaukulang kaso, particular na yung Section 8 ng Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung illegal manufacture of dangerous drugs. Magsasagawa pa rin sila ng mga follow-up operations upang matukoy kung sino-sino pa ang kasabwat ni Xiao at ng asawa nito sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Naghahanda na ang mga hog racer sa isasagawa nilang 5 araw na pork holiday bago matapos ang buwan. Ito ang balita ni Grace Cassin. Hindi na magdadalawang isip pa ang iba't ibang grupo ng mga hog racers sa bansa na ituloy ang 5 araw na pork holiday, oras na baliwalain ng Malacanang ang kanilang kahilingan. Nitong Lunes, pinadala na ng grupo ang kanilang sulat kay Pangulong Benigno Aquino III. Kabilang sa kanilang hiling ay ang 100% quarantine test at inspection ng mga pork meat imports na may 5% to 10% declared tariff. At ang agarang pagpirma ng Pangulo sa batas laban sa smuggling sa bansa. Sana ay this time makita ng pamahalaan na seryoso yung industry at maintindihan nila yung epekto. Ngayon, in recent months talagang grabe yung epekto ng smuggling sa backyard. At sana ay tugunan nila ang mga kahilingan ng industry. Ayon kay Kainglet, 80,000 mga backyard hog racer na ang tumigil sa pag-aalaga ng baboy mula 2010 hanggang 2015 dahil sa matinding pagkalugi bunsod umano ng talamak na pork smuggling sa bansa. Ayon naman kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., kasalukuyan ng ginagawa ng aksyon ng Department of Agriculture ang kanilang mga kahilingan. Samantala, nagbabala rin si Kainglet sa panganib sa kalusugan na maaaring idulot ng mga karneng hindi dumaan sa inspeksyon ng National Meat Inspection Service. Ginagawa kasi ng mga importers, ang mga binibili nila, yung mga malapit na mag-expire. Sa US kasi, pag malapit na mag-expire, 50% na yung presyo o yan ang dadalhin dito. Itong mga expired meat, pina-examine natin, talagang posible siyang magkaroon ng E. coli o salmonella. Kaya naman paalala ng NMIS sa mga mamimili na tiyaking ang mga bibilhing karne sa palengke ay may NMIS certificate. Sakaling may mga nabiling hindi NMIS certified meat, maaaring ipagbigay alam sa NMIS office. I-text o itawag sa numerong 0917-836-7009. Grace Cassid, UNTV News Worldwide. Samantala, 1 kilos protesta naman ang isinagawa ng mga taxi driver upang tutulan ang ipinatutupad na 30 pesos flag down rate sa taxi. Ito ang balita ni Monokson.
Hindi pumasada ang mahigit 100 taxi driver ngayong araw upang makiisa sa isinagawang kilos protesta sa harapan ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tinutulan ng mga ito ang napipintong implementasyon ng 30 pesos na flag down rate simula sa Sabado, March 19. Naghahain na rin ng motion for reconsideration ang grupo ng mga taxi driver upang hilingin sa LTFRB na bawiin ang kanilang desisyon. Ayon sa mga taxi driver, kapag ipinatupad ang bawas pasahe, malaki ang malulugi sa kanila. Walang pinapaboran, yun lang naman hiling namin dito eh. Kaya kami nagkaisa dito ay pinapaano lang namin na magkakaisa kami dahil parang niyurakan yung karapatan namin. Malaki pong mawawala sa amin yan at apektado ang aming pamilya, bawat pamilya. Tinatayang nasa 46 pesos ang mababawas sa kita ng mga taxi driver kada 10 kilometro. Dagdag pa ang 10 pisong bawas sa flag down rate. Kaya lumalabas, 56 pesos ang kaltas sa bawat pasahero na kanilang maisasakay. Sa 20 pasahero sa isang araw, mahigit 1,000 na ang nawawala sa kanilang kita. Bukas ay muli sila magsasagawa ng kilos protesta at kung hindi sila pagbibigyan sa kanilang kahilingan ay mapipilitan silang magsagawa ng malawakang tigil pasada. Worse na yung kami talagang magparada ng sasakay dito sa Isabing. Subalit nanindigan ng LTFRB na tuloy ang pagpapatupad sa bawas pasahe sa taxi ngayong linggo. Sa isang statement na inilabas ni LTFRB Chairman Winston Hines sa kanyang Facebook account, sinabi nito na prioridad ng pamahalaan ang pangalagaan ng kapakanan ng mga mananakay. Iginiit pa ni Hines na dumaan sa masusing pag-aaral at konsultasyon ang kanilang desisyon sa pagpapatupad ng nationwide taxi fare reduction. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Nagprotesta sa harap ng Korte Suprema ang ilang magulang at estudyante dahil sa pagtanggi ng mataas na hukuman na magpalabas ng Temporary Restraining Order or TRO sa implementasyon ng K-12 Basic Education Program. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pagbasura sa TRO ng K-12! Di Binatikos ng ilang magulang at estudyante ang Korte Suprema dahil sa pagtanggi nitong magpalabas ng TRO at pigilin ang pagpapatupad sa K-12 program. Hindi katanggap-tanggap at questionable para sa kanila ang naging resolusyon ng mataas na hukuman kahapon. Giit nila, dapat mapawalang bisa ang K-12 dahil ipinagkakait nito sa mga kabataan ang kanilang karapatan sa basic education sa ilalim ng saligang batas. Sa pamamagitan umano ng naturang programa ay tila ipinagkatiwala na ng pamahalaan sa mga pribadong paaralan ang obligasyon nito sa basic education ng mga kabataan. Meron pong 700,000 to 1 million na mga kabataan na hindi alam kung saan sila pupunta o kung tiyak ba na sila ay makakatungtong pa ng grade 11 ng high school. Ang pinag-uusapan po dito, yung gobyerno, nilalabag niya po yung tungkulin niya na pag-aralin ng libre at tiyakin na makakapag-high school yung mga kabataan. Yan ho ang gagawin ng K-12. Dagdag pahirap din nila sa mga magulang ang 2 taon sa senior high school na idinagdag sa kurikulum. Iba yung pagpapahirap ito sa mga magulang na mahihirap. Bakit po? Sapagkat ang mga magulang natin, na mga manggagawa at karaniwan po ay walang hanap buhay, napakabigat na po na ipagpatuloy o dagdagan pa ng 2 taon sa pag-aaral sa high school ang mga anak natin. Kinu-question ng iba't ibang grupo ang K-12 program dahil sa umano'y labag sa konstitusyon ang pagpapatupad nito dahil hindi nagkaroon ng sapat na konsultasyon sa mga magulang at estudyante bago ito na isabatas. Kahapon naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema at hindi pinagbigyan ang hiling na TRO sa implementasyon ng K-12 law. Ayon sa DepEd, dahil sa desisyong ito ng Korte Suprema ay maiiwasang magkagulo ang sistema ng edukasyon sa bansa. Plano naman ang grupo ng mga magulang at kabataan na mag-high ng motion for reconsideration sa resolusyon ng mataas na hukuman. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Ipinahayag na Malacanang na wala ng sapat na panahon sa ngayon upang amyendahan ang anti-money laundering law kaya maaaring sa susunod na kongreso na ito maisagawa. Ito ang balita ni Darlene Basingan.
Isa sa layunin ng isinagawang investigasyon ng Senado kahapon sa umano'y iligal na pagpasok ng malaking halaga ng pera sa bansa ang mga posibleng butas sa batas sa money laundering. Batay sa isinagawang pagdinig kahapon, lumalabas na hindi na matukoy ng AMLA Council kung saan napunta ang umano'y laundered money matapos itong dalhin sa 3 kasino pagka-withdraw sa RCBC Jupiter Branch. Ngunit ayon sa Malacanang, imposible nang maamyendahan sa ngayon ang AMLA. Well, maging realistiko po tayo, no? Wala na po kasing panahon. Ang pinakamahalagang agenda nila yung pagproklama ng mga nanalo sa pambansang halalan. Siguro po kung ano man ang tinatalakay sa kasalukuyan hinggil sa mga reforma, dapat ay i-address na ito sa susunod na Kongreso. Umaasa naman ang Malacanang na sa kabila ng mga ginagawang investigasyon ng Senado ay mapapanatili ang integridad ng banking system ng Pilipinas. Paliwanag ni Coloma, may mga sinusunod na patakaran sa buong mundo hinggil sa integridad ng mga financial at banking transactions. Yan ang dahilan kung bakit nagsabatas tayo ng anti-money laundering law at lumikha tayo ng anti-money laundering council. Mahalaga na mapanatili at maipakita yung integridad ng ating financial and banking system. Sana yan ang mata mo doon sa kasalukuyang kaganapan. Sakali namang matuloy sa mga susunod na kongreso ang pag-amyenda sa naturang batas, umaasa ang palasyo na kabilang din sa muling pag-aaralan ng mga mambabatas ang bank secrecy law na kadalasang nagiging dahilan kung bakit nakakalusot ang money laundering sa bansa. Isa sa mga ideya na lumutang yung panukala na tignan din yung bank secrecy law sa direksyon na mas magiging accountable, no, ang mga tao sa mga deposito na ginagawa sa kanilang account, at sa ganung dahilan maaaring mabawasan din yung posibilidad na magkaroon ng money laundering na gagawin sa pamagitan ng banking system. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Pagbubuo ng mga polisiya at batas na makatutulong sa mga maliliit na negosyante, tiniyak ni Pangulong Aquino. Mobile application para sa mas mabilis na pag-uulat ng krimen, inilunsad ng Philippine National Police. Mga OFW na dumarating sa Doha, Qatar, pinag-iingat ng Philippine Overseas Labor Office sa contract switching. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Elliptical Road. Ito ang balita ni Mon Hocson live. Magandang hapon, Mon. Magandang hapon, June. Sa oras na ito ay wala pa masyado magiging problema sa daloy ng trapiko dito sa pangpalibot ng Elliptical Road. Tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko. Ito ngayon nakikita nyo ay ang service road, going po yan dito sa may area ng Commonwealth, at sa ngayon ay magiging maluwag naman po yung pagbiyahe. Itong mga sasakyan na ito ay nagmula yan dyan sa may area ng Quezon Avenue papunta rito sa may area ng Commonwealth. Ang magkabilang lane ng Commonwealth ay wala magiging problema sa oras na ito, lalo na kung kayo ay papunta naman dito sa may elliptical road. Sa mga kababayan natin na magmumula po dyan sa Fairview, yan lamang dyan sa may Tandang Sora magkakaroon ng kaunting pagbagal. Subalit makalagpas po niyan ay maging maluwag naman, gaya na yung nakikita ngayon, maging sa may tapat ng Techno Hub at dito sa may Philcoa ay walang magiging problema. Sa mga sasakyan na pupunta dyan sa may area ng Visayas Avenue, wala rin problema sa oras nito. Maliban na lamang mamaya pag medyo dumidilim na, lalo na't marami sa ating mga kababayan ang umuuwi sa kanilang mga trabaho
Kaya medyo nagkakaroon ng congestion niya sa may kanto ng Visayas Ave at kanto naman ng Congressional. Itong area naman papunta po dyan sa may North Avenue going po ng Trinoma. Maluwag naman ang traffic sa oras na ito maliban na lamang sa may tapat ng Trinoma area na kung saan nagkakaroon na ng kaunting pagbagal lalo na po sa mga sasakyan na pupunta dyan sa may area ng Mindanao Ave. Sa mga pupunta naman ng Maynila, ang bahagi naman ng Quezon Avenue mula dito sa Elliptical Road ay walang maging problema. Kahit dyan sa may area ng papunta ng EDSA, pagtawid po dyan ay maluwag din. Maliban na lamang kung kayo po ay pupunta naman dyan sa may area ng EDSA na kung saan mabagal na po ang flow ng traffic, partikular itong service road going po ng Quezon Avenue. Sa mga dadaan naman ng Kalayaan Avenue, pwede pong dumaan dyan kung kayo ay pupunta ng Marikina o di kaya ng Pasig. Mas mabilis pong dumaan kaysa dumaan dyan sa may area ng EDSA Cubao na kung saan ay moderate to heavy ang traffic starting pa lamang po sa may Kamuning area, tuloy-tuloy sa may Cubao, Aurora. Ito namang area ng East Avenue sa mga bus po nang gagaling ng Pasay area. Nagkakaroon naman ng konting problema dyan po sa may kanto ng EDSA at East Ave. Pero makalagpas naman po dyan, may malawag naman po ang magkabilang linya ng East Avenue. Lalo na po ngayong oras na ito na mas makakaunti po ang dumadaan sa lugar na yan kapag ganito pong oras. Paalala sa ating mga kababayan na araw po ngayon ng Miyerkules hanggang mamayang alas 7, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number nagtatapos sa number 5 at sa number 6. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Mon Hocson, nag-uulat mula sa Elliptical Road gamit ang UNTV drone. Samantala, tiniyak ni Pangulong Benigno Aquino III na susuportahan ang maliliit na negosyante sa mga nalalabing buwan ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang Microfinance NGOs Act at Credit Surety Fund Cooperative Act ang ilan sa nilagdaan na ni Pangulong Aquino na batas na inaasahang makatutulong sa mga maliliit na negosyante. Ito ang iniulat ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang pagdalo sa ika-30 anibersaryo ng Rural Development Mutually Reinforcing Institution sa Laguna kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, nais niyang ipagpatuloy ang pagbibigay ng suporta sa mga maliliit na kumpanyang nagpapautang o mga microfinance institution na siya namang lumilikha ng mga trabaho. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagbubuo ng mga polisiya at batas para sa industriya. Ayon po sa datos ng taon 2013, ang ating mga MSMEs ang bubuo ng mahigit sa 79% ng mga business establishment sa bansa. Sila po ang naglilikha ng 63.7% ng trabaho sa Pilipinas sa taong yon. Kung hindi nga po matutugunan ang pangangailangan, masasayang lang ang potensyal nilang umasenso. Dagdag ng Pangulo, kasama sa mga agenda ng kanyang administrasyon ang pagsusulong ng kapakanan ng maliliit na industriya. Kaya naman po, sinikap natin patatagin ang industriya kabilang ang pagsigurong nabibigyan sila ng sapat na suporta at ayuda. Dito nga po natin isinulong ang microfinancing bilang bahagi ng agenda nating tinaguriang financial inclusion. Sinamantala naman ng Pangulo ang pagkakataon upang muling umapela kaugnay ng pagpili ng susunod na lider ng bansa na makapagpapatuloy sa mga programang napakikinabangan na ng maraming Pilipino. May halalan ng parating, pipili muli sa bayan ng Pilipino. No? At alam mo yung pagpaalam ko, parang ito nagpapaalam na ho sa lahat. No? At siyempre, gusto ko naman, bago tayo magkahiwa-hiwalay, may sigurado ko na hindi lang number 1 na maayos ang lugar nyo o nasa maayos kayo lugar. Pero pangalawa, no, yung patutunguhan nyo para maliwanag na talagang mas maayos pa ang pupuntahan nyo. Palagi ko, obligasyon ko pa rin ho yan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Kinumpirma ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na may natanggap siyang pagbabanta sa kampo ng mga Binay. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Inihayag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang mga pagbabantang natanggap niya mula sa kampo ni Vice President Jejomar Binay. I received threats. All right. This threat was passed through a high official from a close and valued ally, politician of the Vice President. So what did I say? I expect that. Well, they said they're going to run after me if the Vice President wins as President. Go ahead. I welcome that. If he has started filing damage suit against me, what will prevent him from filing other cases against me?
Kamakailan lang ay sinampahan ng ombudsman si dismissed Mayor Junjun Binay sa Sandigan Bayan dahil sa umano'y overpriced construction ng Makati City Parking Building na umabot sa 2.28 billion pesos. Patuloy pa rin anya ang paggalap nila ng mga ebidensya upang magamit sa kaso, katulad ng report ng Commission on Audit na hindi pa rin nakararating sa kanilang opisina. Nanindigan naman si Morales na hindi niya pinipressure ang COA upang ilabas ang audit report laban sa mga Binay. I keep saying I will not jeopardize my reputation para lang sisiraan ng tao, para masira rin ako. Excuse me, no. Again, I say, it is not true that I pressured the COA. The COA was the one which informed me that lalabas na yung investigation report nila, audit report. Itinanggi naman ng presidente ng United Nationalist Alliance o UNA na si Toby Tiangco na pinagbantaan nila si Carpio Morales. Categorically denying it at ang request ko nga kung sino yung nagpaabot sa kanya ng threat o pananakot, sana sabihin niya openly kung sino yon. And we will take legal action against that person. Kasi hindi naman talaga namin gawain yon at wala kaming intensyon na ganon. Ayon kay Tiangco, sumulat pa siya sa Commission on Audit kaugnay ng nasabing report. Sa kanyang liham ay pinaalalahanan lamang niya ang COA na hindi ito maaaring mag-issue ng resolusyon, ruling o desisyon sa mga kandidato na nahaharap sa mga reklamo upang hindi mapagbintangan ang ahensya ng pamumulitika. Who are we to pressure? Hindi naman kami nag-appoint doon. And we are writing based on a COA resolution. Ang sabi namin, sana pantay-pantay naman ang pagpatupad ng COA resolution. Samantala, sinabi naman ng ombudsman na nakatanggap na sila ng kopya ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng umano'y milyong-milyong pondong ginamit umano ni Binay sa 2010 elections na galing sa mga maanomalyang transaksyon sa Makati. We were furnished only a copy, was it Monday or last Friday? Monday yata. Bago lang. We are evaluating the reports. Maliban sa Makati City Parking Building, 5 magkakahiwalay pa na plunder at graft complaints ay iniimbestigahan pa ngayon ng Office of the Ombudsman patungkol sa iba pang irregularidad sa Makati City. Pangunahing inirereklamo si Vice President Jejomar Binay, ang anak niyang si dismissed Makati Mayor Junjun Binay at iba pang opisyal ng lungsod. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Binigyan ng 72-hour notice ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga kandidato sa Cebu upang tanggalin ang campaign materials na ipinaskil sa mga puno. Ito ang balita ni Gladys Doad. Epektibo na simula ngayong araw ang 72-hour notice ng Department of Environment and Natural Resources para sa lahat ng mga kandidato sa Cebu. Sa loob ng 3 araw, kailangang alisin ng mga kandidato ang kani-kanilang campaign materials na ipinaskil sa mga puno. Alinsunod ito sa Republic Act No. 3571 na nagbabawal sa paglalagay ng anumang bagay na maaaring makasira sa mga puno at halaman. Matag-eleksyon yun, no na among problema sa field operations. Sa ang atong field officers, mandated na sila, na sila yung mga fire instructions na katong mga ilansang sa kahoy ng katong yun. Ngayong panahon ng pangangampanya, naglipa na ang campaign materials sa mga kalsada na ikinabit pa sa mga puno at mga kawad ng kuryente, kaya dodoblihin ng DENR ang kanilang pagbabantay. Kami sa DENR, amo ginagi para paglangkat, pero ang violation sa mga election laws, ang kumilik man siguro amo patuman. Nakikipagtulungan na rin ang kagawaran sa environmental lawyers para sa pagsampa ng reklamo sa mga lumalabag sa batas hinggil sa environment and natural resources, pati na sa mga regulasyong ipinatutupad ng Commission on Elections. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Inilunsad ngayong araw ng Philippine National Police o PNP ang mobile application na makatutulong sa crime awareness at sa mas mabilis na pagre-report ng mga krimen sa pinakamalapit na police station sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joanano.
Madalas na laman ng mga balita sa radyo, telebisyon at dyaryo ang iba't ibang uri ng krimen tulad ng nakawan, carnapping, hold-up, snatching at iba pa. Sa datos ng Philippine National Police, simula January 1 hanggang March 15, 2016, nasa mahigit 3,000 kaso na ng pagnanakaw, carnapping at motor napping ang naitala dito pa lamang sa Metro Manila. Bunsod nito, inilunsad ngayong araw ng Philippine National Police ang Bantay Krimen mobile application na makatutulong sa crime awareness at sa mas mabilis na pag-uulat ng mga crime incidents sa mga police station. Sa tulong nito, malalaman ng isang mobile user ang mga lugar kung saan laganap ang krimen batay sa mga nakasave na blotter report dito. Kinakailangan lamang na i-on ang hotspot notification at ang GPS upang matukoy ang mga spesipikong lugar o crime-prone areas. Maaari ding buksan ang sound o vibration ng application upang ma-notify ang user kung siya ay malapit o malayo sa lugar ng isang krimen. Our crime map is now capable of producing hotspots. The computer will tell you through a system, an algorithm that on the basis of so many crimes, say robbery, the program will tell us that particular area is robbery prone, theft prone, or physical injury prone area. That normally provides our commanders the idea that policing activities should be concentrated in these areas. Dapat ding tiyakin na may internet connection ang isang gadget upang ma-access ito. Kung wala namang internet ay maaari pa rin namang magamit ang crime mapping ng application. Magagamit rin ang app na ito sa mas mabilis na pagre-report ng anumang insidente gaya ng bus robbery, kidnapping, carnapping at property crime incidents dahil dito rin makikita ang contact numbers ng iba't ibang police station sa National Capital Region. Ang Bantay Krimen app ay dinevelop ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management katuwang ang University of Cordillera na maaari nang i-download ng mga Android phone user at available pa lamang sa Metro Manila. Hinikayat naman ni Chief PNP Ricardo Marquez ang publiko na gamitin ang app. We ask you to make use of this so that you could engage us, tell us crimes that are not being reported. So it will increase the level of awareness. It will prompt our commanders that there are indeed crimes that are not reported and not reflected on the blotter, and therefore it could give them additional perspective, additional effort that yes, indeed, we have to go there, make sure that these crimes are addressed. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagde-develop sa nasabing app at inaasahang magiging available rin sa mga iOS user. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Samantala, nagbabala naman ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Doha, Qatar na mag-ingat sa contract switching o pagpirma ng kontrata na iba sa kanilang pinirmahan bago umalis ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ramil Ramal. Pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, yung mga nandito na sa Qatar, yung mga parating pa lang o yung bagong dating, wag na wag po silang pumirma ng bagong kontrata. Especially po kung mas mababa ang sahod at mas mababa yung terms of employment. Ito ang binigyang diin ni Labor Attaché David Desdicang para sa mga OFW na dumarating dito sa Doha. Kaugnay ito sa mga natatanggap na reklamo mula sa mga OFW kung saan pinapipirma sila ng panibagong employment contract na iba sa orihinal na kontrata na kanilang nilagdaan bago umalis ng Pilipinas. Sinasabing sa panibagong kontratang pinapipirmahan ng ilang mapagsamantalang employer, mas mababa ang sweldo at kulang sa mga benepisyo, mas mahabang oras at kung minsan ay iba pa ang ibinibigay na trabaho. May mga report pa umanong tinatakot ang ilang OFW na pauuwiin kung hindi pipirmahan ng panibagong kontrata, na ang gasto sa pag-uwi ay mula sa bulsa ng OFW. Sinabi pa ni Labor Attaché Dicang na kung sakaling may mamimilit na employer na lumagda sila sa panibagong kontrata, ay agad na ipagbigay alam sa Philippine Overseas Labor Office o POLO dito sa Doha. Kung kayo po ay pinipilit para pumirma ng bagong kontrata, tawagan nyo ho o i-text ang ating welfare officer, si Welfare Officer Nila Robillos. Ang number niya po ay 6621-4674 para po matugunan yung inyong complaint or concern. Isa ang OFW na si Charmaine na nabiktima ng contract switching kung saan mas mababa ang tinatanggap nitong sweldo at kung saan pa pinagtatrabaho. Pumirma po ako ng kontrata sa Pinas na
1,500 yung matatanggap ko pagpunta ko dito sa Qatar as waitress. So, pagpunta ko po dito, may pinapirmahan sila sa akin na kontrata na 1,000 QR lang po yung sweldo ko. Tapos, hindi lang po waitress ang tinatrabaho ko. Minsan po, pumapasok din kami sa bahay as kadama, safe lady, waitress, at kung saan-saan pa po kami na nilalagay na trabaho. Kasalukuyan ng inaasikaso ng mga kawani ng Polo OWA ang kaso ni Shermaine at ang 12 pa niyang kasamahan upang makuha ang nararapat na benepisyo para sa kanila. Kamakailan lamang ay 6 na OFW ang dumulog sa Polo upang ireklamo ang kulang na ibinibigay na sweldo sa kanila. Sa tulong ng ahensya, nakuha nila ang halagang 36,400 reals o halos kalahating milyong piso mula sa kanilang employer. Samantala, sa text message ni Philippine Ambassador to Qatar Wilfredo Santos sa UNCB, hinikayat nito ang ating mga kababayan na huwag matakot na i-report ang ganitong uri ng iligal na gawain. Dagdag pa niya, nakahanda ang embahada na magbigay ng kaukulang consular at legal assistance. Paalaala ng Polo at ng embahada, huwag magpadala sa magandang alok ng pangingibang bansa kung hindi sigurado upang makaiwas sa mas malaki pang problema. Mula rito sa Doha, Qatar, Ramil Ramal, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,305 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Donald Trump at Hillary Clinton, big winners sa presidential primaries ngayong araw. Mga retiradong opisyal ng sandatahang lakas humanga sa konsepto ng UNTV Cup. Mainit na pagtanggap ng mga manonood sa UNTV Cup 4 title playoffs, labis na ikinatuwa ng musical performers. Nagbabalik ang ito ang balita. Nagpaalala ang national government sa publiko na makiisa sa programa ng pamahalaan para sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang epekto ng polusyon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Patuloy ang pagpapaalaala ng pamahalaan sa mamamayan ukol sa wastong pagre-recycle ng basura. Sa huli kasi, tayo rin ang mahihirapan kapag ang kapaligiran ay napinsala ng polusyon. Ngayong araw, pinangunahan ng Metro Manila Development Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DENR-NCR at Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance ang cleanup activity sa Baseco. Ayon sa kanila, baliwala ang programa ng pamahalaan kung hindi naman makikiisa ang mamamayan. Paalaala ng national government, huwag itapon kung saan-saan ang basura. Katwiran noon ng mga residente sa Barangay 649 ng Baseco, hindi maayos ang kalsada kaya walang nakapapasok na dump truck upang mahakot ang gabundok na basura. Ngunit ngayon sementado na ang kalsada rito at nilagyan na rin ng container na paglalagyan ng nabubulok at di nabubulok na basura. Ang mga lugar na pinagtatapunan nila ng basura ay tinaniman na ng mangrove o bakawan na malaking tulong laban sa storm surges o malalaking alon tuwing bagyo. Yung mga ibang puno pa po, hindi lang po dyan sa mangrove ang ating paligid. Pwede po tayong magtanim dyan ng mga small medium trees or mga ornamentals para lang din ma-alleviate po yung climate change po natin po. May livelihood program na rin ang BFAR sa Manila Bay na malapit sa Baseco. Meron po kaming aquasilbi culture, yung pwede tayong mag-alaga ng may alimango, ng tilapia. Sa paglumaki na po yung inyong mga mangrove, simula po yan kasi papaligiran po lang ng net yan, magiging isang additional livelihood na po sa atin. Ang cleanup activity sa Baseco ngayong araw ay kalinsabay ng pagdiriwang ng World Water Day na may temang Better Water, Better Jobs.
Gusto nating improve dito sa Baseco na magtatanim tayo ng maraming mangrove para sila ay, syempre pag maraming mangrove, dumadami rin ang isda. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Nakuha nila Donald Trump at Hillary Clinton ang malaking bulto ng mga boto ngayong araw sa ginanap na mga presidential primary elections sa 5 estado ng Amerika. Samantala, patay ang lahat ng sakay ng isang military plane matapos itong bumagsak sa bulubunduking bahagi ng Ecuador. Ito ang balita ni James Bontuyan. Sa Ecuador, patay ang 22 pasaherong sakay ng isang military plane matapos itong bumagsak sa Amazon region sa Ecuador kahapon. Sa Twitter statement ni Ecuadorian President Rafael Correa, sinabi nito na walang nakaligtas sa 19 na sundalo, 2 piloto at isang mekaniko na sakay ng eroplano. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Sa Belgium, nasa high alert ang buong Brussels, Belgium. Kaugnay ito ng major police operation laban sa mga itinuturong nasa likod ng Paris terror attacks noong nakaraang taon. Ayon sa Belgium Prosecutor's Office, 4 na police officer ang nasugatan sa operasyon habang isang armadong suspect naman ang napatay sa labas ng kanyang apartment. 2 suspect ang tinutugis ngayon ng mga otoridad matapos ang isinagawang raid ng mga polis sa isang flat sa forest. At sa Amerika, napagwagian ni businessman Donald Trump ang Republican presidential primaries ang 3 sa 5 estado ngayong araw. Nakuha ni Trump ang Illinois, North Carolina at Florida na nagbigay wakas sa kandidatura ni Senator Marco Rubio. Samantala, nakuha naman ni Governor John Kasich ang home state nitong Ohio, habang too close to call pa rin ang Missouri para kay Trump at Senator Ted Cruz. Napagwagian naman ni Secretary Hillary Clinton ang malalaking estado ng Florida, Illinois at North Carolina para sa Democratic primaries. Nagkaroon naman ng posibilidad ang usap-usapang contested convention sa pagitan ng mga nalalabing Republican candidates nang manalo si Governor Kasich sa Ohio. Dahil hindi nakuha ni Trump ang 66 delegates ng estado at mas naging mahirap para sa kanya na marating ang required na bilang ng delegates upang maging nominado ng Republican Party. Ang contested convention ay nangyayari kung walang kandidato ang makakakuha ng sapat na bilang ng delegates. Sa convention sa Hulyo, magbobotohan ng mga delegado para makuha ang majority delegates na kakailanganin ng ipanlalaban ng partido para sa presidential elections. Maaaring magbago ng isang boto ang isang delegado matapos ang ika-6 na tie vote. Mula dito sa Washington DC, James Bontuyan, UNTV News Worldwide. Nagdiriwang ngayon ang ika-79 na araw ng pagkakatatag ang lungsod ng Davao. Ito ang balita ni Joey Domingo. Dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao ang Parada Davaoenyo, kasabay ng pagdiriwang na ika-79 na araw ng Davao. Ayon kay Ginoong Arturo Milan, Executive Vice President ng Davao Light and Power Company na siya ring chairman ng Executive Committee para sa pagdiriwang ng ika-79 na araw ng Davao, walang ipatutupad na rotational brownout sa lungsod ngayong araw upang masigurong maayos at hindi magkaaberya sa selebrasyon. Ng assurance gihatag sa Davao Light nga tanang mga venue sa ato ang pag-celebrate sa araw ng Davao gitagaan gyud nato na siya priority no nga dili walay brownout. Samantala, tiniyak naman ni Davao City Police Director Senior Superintendent Vicente Danao na nakalatag na ang mahigpit na security measures para sa pagdiriwang at inaasahan nilang magiging mapayapa at maayos ito sa pangkalahatan. Umaabot hanggang 4,000 ang kasalukuyang force multiplier ng lungsod. We encourage everyone to please go out and enjoy the festivities. Wala tay threat ma'am no. As of today sa ato ang intelligence monitoring wala man tay nakuha nga mga threat assessment nato. Samantala, dumalo pa rin sa selebrasyon si Presidential Aspirant at City Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang speech, sinabi ni Duterte na ang 22 taon niyang pagsisilbi bilang mayor ng lungsod ang pinakamaliligayang araw ng kanyang buhay sa public service at hindi niya makakalimutan ang pagmamahal na kanyang nadama mula sa mga Davaoenyo.
Nagpasalamat ang alkalde sa mga lumad, sa mga Moro at maging sa mga rebelde. At least sa akong siyudad, nihawa sila, nagpalayo sila kay ako nihangyo nga undangon lang nato ang pakigpatay sa mga sundalo o pulis sa gobyerno. Kasama ni Duterte ang kanyang running mate na si Senator Alan Peter Cayetano upang makiisa sa pagdiriwang, pati na ang dating Defense Secretary na si Secretary Raffy Alunan III. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Nakatakdang magsagawa ng pagsasanay ang Philippine Army para sa mga sundalong gagamit ng long field gun na bibilhin ng Pilipinas sa Israel sa susunod na taon. Samantala, gagawin naman 24 oras ang operasyon ng Bureau of Customs sa Cebu upang wag maapektuhan ang business sector sa major repair ng Mandaue-Mactan Bridge ngayong Abril. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Nueva Ecija, magsasagawa ng training ang Philippine Army sa Fort Magsaysay para sa mga sundalong gagamit sa bibilhing field gun mula Israel. 70 sundalo ang kakailanganin ng Philippine Army Artillery Regiment para sa pag-operate ng 12 long-tom 155mm field gun o mas kilala sa tawag na Cannon 155. Bibilhin ng Pilipinas sa Israel ang mga nasabing sandata at inaasahang makukumpleto ang delivery nito mula 2017 hanggang 2022. Ang bibilhing Cannon 155 ay kayang abutin ang target na nasa layong 22 kilometers. Mas mahaba ito kumpara sa 14-kilometer reach ng ginagamit nilang kanyon sa Fort Magsaysay. Well, as your new commander of the Army Artillery Regiment, I would focus more on the professional military education. Marami tayong activities sa especially down south, pursuing the enemies of the state. So we need to have a well-functioning artillery system. Ang pagbili ng mga bagong armas ay bahagi ng ipinatutupad na AFP Modernization Program. Sa Masbate, 24 na pamilya nakatira sa danger zone sa bayan ng Aroroy ang inilipat ng DSWD sa Typhoon Resilient Core Shelters. Layo nitong mailigtas ang mga residente na lantad sa panganib ng baha at landslide sa tuwing masama ang lagay ng panahon. Nagpasalamat sir ako sa igwasan ni na core shelter na ginahatag sa amon sa DSWD na sa nasa critical area kami na magkaigwa kami sa diri na amon na balay na dili na kami magparapliti. Bukod sa libreng pabahay, may libreng livelihood at values formation program pang ipinatupad ang DSWD. Kasi meron kaming DSWD funded na 24 core shelter na wherein ang beneficiary doon yung mga victims of disaster, lalo na yung mga nasa along the shore. So we are lucky na binigyan kami ng DSW ng fund para matulungan yung mga 24 families. At sa Cebu, simula ngayong linggo ay magiging 24 oras na ang operasyon ng Bureau of Customs sa Cebu. Ayon kay Customs Commissioner Alberto Lina, layo nitong mabawasan ang abala na maaaring idulot sa business sector ng pagsasara ng Mandaue-Mactan Bridge na isa sa ilalim sa repair ngayong Abril. Sa ilalim ng bagong schedule, maaari nang magproseso ng applications para sa entry cargo at iba pang shipment upang mailabas ito anumang oras nang maiwasan ang pagka-delay. We will respond. We will call 24/7 also ang Bureau of Customs. Meaning to say that you can process your papers if our customs people will be there to accept your entry any time of the day. Paalala naman ng customs sa mga magsasagawa ng transaksyon na siguraduhin kumpleto at wasto ang mga dokumento upang huwag masampahan ng reklamo. Kasama ang provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier.
Salamat, June. Humanga sa konsepto ng UNTV Cup ang ilan sa mga retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sumaksi sa huling laban ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa Season 4 ng Liga ng Public Servants. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dumagundong ang buong Smart Araneta Coliseum mula first quarter hanggang fourth quarter sa Game 3 ng title playoffs ng UNTV Cup Season 4. Dahil sa init ng labanan sa hard court, lahat ng manunood ganadong suportahan ang kani-kaniyang team. Hindi binigo ng AFP Cavaliers at PNP Responders ang kanilang mga supporter sa galing na ipinamala sa natatanging Liga ng Public Servants. Kaya naman maging ang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si retired General Gregorio Katapang natuwa sa kanyang panunood. Ang ganda ng laban, close fight. Ngayon, magaling sila, parehas nakaka-score. Bigayan lang. At bagaman magkatunggali sa larong basketball ang AFP at PNP na kapwa mga tagapagbantay ng seguridad at kapayapaan sa bansa, nagkakaisa naman ang dalawang institusyon na gawin ang kanilang buong makakaya upang makatulong pa rin sa kapwa. Ayon sa dating AFP Deputy Chief of Staff for Logistics na si retired General Vic Bayani, ito ang dahilan kung bakit unique ang UNTV. Naisip nyo yun, unique, nauna kayo nakapag-isip at nagpapasalamat kami at binigyan kami pagkakataon makasali dito. Siyempre, layunin namin makatulong, palaging suportahan ng UNTV. Panalangin at teamwork naman ang puhunan ng kampyon sa UNTV Cup Season 4, ang AFP Cavaliers. Inspirasyon din nila ang kanilang mga kapwa sundalong nakahandang ibuwis ang buhay sa pagganap ng tungkulin sa bayan. Kaya lubos ang pasasalamat nila sa UNTV dahil sa tulong na ibinibigay nito para sa mga dependent at naulila ng kanilang mga kasamahan. Nagpapasalamat po kami sa mga organizers kasi yung ginagawa po ninyo na to, malaki po ang tulong sa kasandaluhan at sa mga iba pang beneficiaries. Maraming salamat po. Ito na ang ika-4 na taong naging katuwang ng AFP Educational Benefit System Office o EBSO ang AFP Cavaliers sa pamamagitan ng UNTV Cup. Ang EBSO ang opisinang nag-aasikaso sa libreng pagpapaaral ng mga anak ng mga sundalong nasawi at nasugatan habang gumaganap ng tungkulin na mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa bansa. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Labis na ikinatuwa naman naging performer sa huling laban ng AFP at PNP sa UNTV Cup Season 4 ang naging pagtanggap sa kanila ng mga manonood sa buong Araneta Coliseum noong Lunes. Ito ang balita ni Aches Carion. Pinasaya at hinandugan muna ng piling awit ng mga performer na sina The Voice Kids Season 2 Top 3 finalist Esang De Torres, The Voice of the Philippines Season 2 semi-finalist Tim Pavino, Your Face Sounds Familiar Season 2 first runner-up Michael Pangilinan, at ang sumisikat na komedyanteng si Boobsy Wonderland, ang supporters ng Do or Die game ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa Smart Araneta Coliseum noong Lunes. Hinanakit sa mundo. To love you so, you are my soul. Ayon sa mga performer, maging sila ay nakadama ng labis na kasiyahan sa kanilang performance dahil sa naging mainit na pagtanggap sa kanila ng mga manonood. Napakasaya po kasi po pag kumakanta po ako tapos nakikita ko po yung mga taong nagtutuwa sa akin, parang po napasaya na rin po nila ako. I'm just so happy to be here because it's a charity event and ako po, mahilig talaga ako sa mga charity events because I know that when people come together we can create a big change. So maraming salamat ulit sa UNTV for having me here because I get to share that message with everyone. Super saya po at talagang kung di niyo po naitatanong, nag-enjoy po talaga ako kapag usaping charity kasi marami po akong charity.
Naikwento rin ng batang singer na si Esang ang kanyang panonood sa programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano, kaya't excited siyang mag-perform sa naturang charity game. Palagi ko po siyang pinapakinggan kasi mahilig po ako sa mga Bible. Mahilig po ako sa mga tungkol kay God. Sa mga batang gusto rin pong manood, matuto sa Biblia, doon lang po kayo manood sa UNTV. Mapapaliwanag po ni Brother Eli yung mga tungkol sa Biblia. Ngayon ay dapat simulan, ang isip at ang puso ay buksan. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Talia. At yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.